Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan. Kung may magamit kayo sa pagkakawang gawa, gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang salita ng Diyos. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog, ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan, ang taong matuwid may bait at habag, kahit sa madilim taglay ay liwanag. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mabait na lubha, lalo sa mahirap, ang pagiging matuwid ay di nagwawakas, buong karangalan siyang itataas. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos, at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulokang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita, at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makaaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapanalig. Nako, lagi po natin nakikita kung papaano ang mga taong gumagawa ng mabubuti. Ito naman po ay ipinagmamalaki. Makikita din ho natin na kapag tumulong ang isang tao,
kanyang ipinapaalam sa mga kaibigan, sa madla, upang siya ay purihin. Ano po ang diwa ng mabuting balita ngayon? Sabi ho ng Panginoon, mag-ingat na hindi maging pakitang tao lamang ang inyong mabubuting gawa. Kung ganito ang gagawin ninyo, wala na kayong gantimpala sa inyong amang nasa langit. Di ba? Sana, sabi nga ng Panginoon, huwag mong ipaalam sa kaliwa mong kamay ang mga ginagawang kabutihan ng kanang kamay mo. Dahil kapag ito ay nagawa, nako, mayroon ka ng gantimpala. Mahirap po ang gumawa ng kabutihan at nais ho, para bang nasa ating puso na ito'y ipaalam sa iba na tayo'y gumawa ng mabuti. Okay lang naman kung hindi natin ipagyabang. Ang hirap nga lang, marami ho, mga Katoliko, na kung saan ito'y pamamaraan upang in the future magkakaroon ng utang na loob ang mga tao na ginawan mo ng kabutihan. Mga kapanalig, kung ganito po ang ating pananaw, ay talaga naman na mahirapan tayo na makapasok sa pintuan. Dahil, alam naman po ninyo, the door to heaven is narrow. Narrow ho, dahil wala na sanang mga pabigat na daladala natin. At isa ho sa pabigat na ating dinadala ay ang selfishness at pride. Okay? Pride ho. Kaya marami ho ang hindi nagsisisi dahil sa pride. Marami din ho ang hindi napapatawad dahil sa pride. No? At marami din ang nakagagawa ng mabuti, pero may mga selfish motive. Mayroon pa rin po na selfishness. Ito nga ho, ang labis na ating dapat tutukan. Why? Ito po ang magiging hadlang para tayo ay maging tapat na mga disipulo ng Panginoon. Alam po ninyo, mga kapanalig, marami ho na tayong lahat ay gusto natin mga diploma ay mailagay po sa walls. Gusto natin na lahat ng mga medalya ay makita ng tao. Mayroon din hong reason dahil ipinagmamalaki ho, of course, ng inyong mga magulang. Pero aanihin po yan kung makikita na yan pala ay pinagyayabang mo. Mas kakaunti ang magiging mo pong mga kaibigan. At ayun nga, magiging mayabang. Mayroon din ho na mga tao na kahit na napakatalino, kahit na maraming mga awards at medals, siya ay tahimik lamang. Tahimik, hindi pinagmamalaki, pero nalalaman din ng tao na ito pala, ang taong ito ay napakatalino. Kung gagawa ka ba, kaibigan, ng kabutihan sa loob ng simbahan, halimbawa, ito ba din ang nagagawa mo sa bahay? Ay baka naman, in other ways, hindi. Ang bait mo sa simbahan. Pero pagdating mo naman sa bahay, nako, yung mga kasambahay mo ay lagi mong sinisigawan, pinapagalitan, sinusumbatan, at iba pa. So, hindi po yan ang gusto ng Diyos. Kung gusto mo na kayo ay laging maging tapat sa Panginoon, ang mapunta din sa langit. Gayahin natin
si Jesus. Hindi ba ho sa liham ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, 2 kabanata, na si Jesus, kahit na siya ay Diyos, siya ay nagpakumbaba, hinubad niya ang pagka-Diyos at naging alipin para maranasan niya rin ang lahat ng nararanasan natin. Siya ay nagpakumbaba, nagpakababa, at dahil dyan, siya'y itinaas ng Panginoon. Ang kanyang pangalan na kapag ating binanggit na mayroong pag-ibig, pagmamahal, ibibigay ng Panginoon anuman ang ating nais makamtan. But always do it in humility. Huwag mong sumbatan ng Panginoon. Huwag mong sabihin na ikaw ay napakabuti, napakagaling, at dahil dito, dapat ibigay ang hinihiling mo. Hindi ho. Ang ibinibigay ng Panginoon sa tao ay grasya. Ito ho ay ibibigay sa atin kung tayo'y nagpapakababa, kung tayo ay gaya ng Panginoon, naging masunurin sa Kanya. Mga kapanalig, huwag mong ipaalam sa kaliwa mong kamay ang mga ginagawa mong mabuti sa kanang kamay. In this way, you will truly be the beloved disciple of the Lord. Amen. Through His love